Welcome to Journal Talks! At today, nandito si Paul Pedranza. And Hans Del Rosario. Yan. Ayan. May bago na naman tayong pag-uusapan. Yun. So, welcome, Fackners, sa episode 13 ng Journal Talks. Siyempre, may iba tayong kasama ngayon. Nagmula sila sa CVSU Ay, main CVSU. campus. Ay, balita ko, yung mga journalism daw, o yung mga journalist doon, level 4 accreditation. Grabe, ang taas, Grabe diba? talaga. Alam ko number 1 yun sa buong Cavite, diba? So wala na Talaga, tayong partner. hinihintay pa, papasukin na natin ating mga bisita. Yes. Welcome! Hello guys! Ayan, dito rin sila, diba? Hindi mapasok oh. So, Ay, welcome. pasensya na tayo. Sorry na. Ayan. So, welcome. Welcome sa inyo. Salamat sa Ayan, pag-invite sa akin. Salamat. Invite sa amin. Yan. So, bali, kamusta naman kayo as student journalist? Ayan, sige. Okay lang. Okay lang. Okay lang si Okay Ate. lang. Ayan, halata naman natin na rank 1 sila sa buong Kayo, how about yung iba? Kamusta naman kayo? Oo nga. Same lang din and siguro tama yung napinili ko yung dorm. Tama. Oo, kayo naman. Oo, Okay lang din kasi mas na-enhance. Enhance. Ako naman Oh. siguro sa first month Oh, napamahal na ako sa mga klase ko. Grabe, mahal niya na talaga na agad. emotionally, Alam mo yun? Grabe grabe. siya, Grabe grabe. siya. Ang bilis ng attachment. Parang sila mo, talaga ah. yung para sa akin. Oh my Yan. God. Yan. Bali, bakit ba kayo nag-journalism? Nag-journalism ako kasi gusto ko na maghatid ng balita sa karamihan. Kasi sa panahon ngayon, sobrang daming kumakalat na fake news. Tama, tama. Grabe. So, ako naman, nag-take ako ng journalism para Para? dahil sa photography skills ko. And I want to enhance din my writing skills para pag naging photojournal ako in the future. Galing naman. So ako naman, nag-take ako ng journalism kasi part na ako ng school pub before. And gusto ko i-pursue yun. And kasi, backstory lang. Wala. Ay, Hala, iyak na siya, guys. Hindi, kasi hindi ko talaga parang recently lang ako parang nagkaroon ng passion sa journal. And then, since passion ko rin naman yung writing, ayun, pinursu ko na siya. And doon ko rin na-realize kasi gano'n ka-importante yung journalist. And na-realize ko na it takes a lot of dedication and commitment para magstay sa industry na to. And gusto ko maging, I aspire yung mga journalists natin ngayon, and I commend them. And gusto ko na one day maging isa rin ako doon na may puso para manilbihan sa mamamayang Pilipino. Yes, napakaganda ng sagot niya, di ba? Tingin ko parang hindi ko na Parang kailangan na-pressure yung magsalita, susunod. Ayun. So to serve the people. Kasi nakita ko yung arise nung false information. And kumbaga parang sa akin naging call na yon na, parang kailangan ako ng mamamayan. Kailangan ako ng lipunan. grabe. Diba? Palakpakan naman natin yung mga answers nila, partner. So ayan, as a student journalist, anong tingin niyo sa mga vloggers ngayon and sa mga influencers? As a student journalist, ang tingin ko sa rise ng social media. Compare natin sila sa social media influencers na ang atake nila is para ma-i-agree lang nila yung mga followers nila. So, ayun, sa social media rise para sa akin. Yan, ang ganda ng sagot niya talaga, no? Grabe. So, ano naman sa tingin nyo bilang mga kayo, di ba? Student journalist. Ano sa tingin nyo yung nagiging epekto sa atin o yung opinion nyo about sa pagdami ng information kasi sobrang dami na partner ng mga vloggers, ng mga social media influencers. So, ano yung opinion nyo doon? So para sa akin, sa pagdami ng information, ang dami na ding fake news na kumakalat eh. Fake news. Yes. Dahil hindi naman sa lahat ng influencers, pero karaniwan kasi puro influencers yung nadadawit sa mga issues. Yun. Ganito naman, kasi nasabi niya na. Ano naman sa tingin nyo yung pinagkaiba
Pinagkaiba ng ano, Faulkner? Pinagkaiba ng mga professional na journalists sa mga influencers na like vloggers. Di ba nakikita natin sa TikTok, sa Facebook na parang Madami doon, Faulkner. nag-act na sila as journalists. Yes. Kuno. Anong masasabi niyo doon? Siyempre, nabanggit na rin ni Zoe na yung mga journalists, they are accountable. Accountable. Yeah, yung mga social media influencers kasi, hindi ganon. Kasi kapag kunyari, for example, may nabanggit silang opinion or nag-share sila ng personal opinion nila. And pag, for example, na-call out sila about their personal opinion, hindi naman sila mag-take accountable doon, di ba? Tama. And sa journalism kasi, may sinusunod yan na ethics. And Principles. yeah, principles. Marami talagang pagkakaiba. Ayun nga yung una, di ba? Yung sa accuracy nila sa news. Siguro, yung intent din, intention nila, yung impact nila sa society. Ito naman mga journalists, iba yung hinahabol nila. Yung hinahabol nila is yung credibility nila. Diba? Yung credibility nung name nung dinadala nila, which is yung pagiging journalist. Integrity. Sabi parang alam niyo lahat, di ba? Grabe, Parang hindi ko kinakaya yung ano. Parang eh. may gusto sabihin si Andrew. Kaya may Sige, nararamdaman ano? ko eh. Parang bumubulong siya sa akin. Ako naman, tama ka na. Ang narinig ko siya eh. So para sa akin naman, yung journalist is objective sila. Objective. Kaya yung Totoo. mga vloggers naman, parang sila eh. I mean, hindi ko naman nila lahat, pero yung iba, parang kung ano lang yung marinig nila, parang i-share nila yun sa mga tao. So, ayun. Parang ano ba yan? Chismis? Bale, meron ba yung mga journalists na tulad nyo, na mga students, meron ba kayong mga practices na pinagdadaanan? Hindi naman katulad ng mga vloggers? Yes, kami ngayon na, 'di ba, as a journalist, nag-aaral kami. May mga subject kami na pinag-aaralan talaga namin yung kahalagahan ng journalism, tas yung mga pagpapalawak ng komunikasyon. Ay, grabe. Grabe pala ang journalist. Partners. Faulkner, Ayan, ano naman yung masasabi niyo sa ating mga viewers? Anong advice na magbibigay niyo sa kanila ngayon? bilang mga student journalists. Yes. Ang advice ko sa mga tao ngayon, sa pagkalat din ng fake news, maging mapanuri naman sa pagtingin ng mga information. Ayan. Tapos, i-assess natin always yung sources natin. I-check natin yung credibility. We need to learn how to fact check. And, ayun, gaya ng sabi nila na mag-fact check. Kasi, na kailangan natin mag-fact check before, bago natin i-disseminate. Kasi, Yun. pag nag-disseminate tayo ng fake news, parang crime na din yun eh. Kasi, Tama. nag-share ka ng fake news sa masa. So, ayun, yung mga advice ko, tignan nating mabuti yung ating binabasa, di ba? Tignan natin and tignan natin yung mga sides. Hindi lang yung isang side. Ayun. So, Fact-checking. Fact-checking, Check your credibility. sources, di ba? Grabe. Alam mo, Faulkner, na-realize ko na, akala ko kasi dati, yung mga vloggers na yan, pag nagbalita sila, consider na sila as journalists. Pero hindi pala. Hindi pala, Partners na meron partner. silang mga ethics. Yan, ethics. Yes, marami silang Principles. pinapractice. Grabe, Grabe yung mga practices. Yan. Grabe, ang tagal din ng course na to. 4 years course din Oo, to, di 4 ba? years. 4 years to? Parang nagsisisi Parang, na nga parang sila. ayaw ng isang journalist natin. Parang nagsisisi na siya. O, bali partner, ito ng pagtatapos ng ating episode 13. Ay, tapos na tayo. Yes, partner. Oh my God. So, thank you mga ka-journo for tuning in. Gracias. And salamat rin sa ating mga guests. Palakpakan po natin sila. Palakpakan ulit natin Yes. sila. Natapos na naman ang isang araw na punong-puno ng bagong kaalaman. Yan, totoo, Faulkner. So, yun na nga, magpapaalam na again with Paul Pedranza. And Hans Del Rosario. At ito Yan. ang Jorn Jorno. Talks. Bye-bye!